Magandang umaga, Pilipinas. 10:01 ayon sa Philippine Standard Time. Kasama niyo si Harry Bayona at ito ang Panahon TV Express. Mga kababayan, dahil pumasok na po tayo sa panahon ng Kapaskuhan, itong linggong ito, ise-celebrate na nga po natin ng Christmas, mahalagang malaman kung ano nga kaya nga asahang lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Narito nga pong kasagutan sa 3-day weather forecast ng Pag-asa. Unahin po natin ang pagsilip sa lagay ng panahon sa Baguio. Tayo nga po ay makararanas ng light rain simula po yan bukas. Magtutuloy-tuloy po yan hanggang sa December 26. Ito nga po ay dulot ng northeast monsoon o hanging amihan. Dito po sa atin sa Metro Manila, wala pong dapat problemahin ang ating mga chikiting, lalong-lalo ni mga pupunta sa mga bahay ng kanilang ninong at ninang dahil magiging maganda po ang ating weather simula po yan bukas hanggang sa matapos ang Pasko. Sa Metro Cebu, magiging maulan nga po ang ating weather bukas pero pagsapit po ng Pasko at sa December 26 ay gaganda na pong muli ang lagay ng ating weather. Sa Metro Davao, pwede po magsine kasama ang buong pamilya dahil nga po magiging maganda ang ating weather simula po yan bukas hanggang sa Huwebes. At bilang panghuli, sa Metro Davao para po sa mga mamamasyal na mag-anak, pwede po samantalahin ng magandang panahon, lalo pat simula bukas hanggang sa Huwebes ay magiging maganda ang lagay ng ating panahon. At yan nga po ang 3-day weather forecast na inihatid sa inyo ng Pag-asa. At mga kababayan, sa ating pagbabalik, sisilipin po natin ang updates mula sa NDRRMC. Magbabalik po ang ating ulat panahon makalipas ang isang paalala. Teng, ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 on the road na. Ano, Teng? Ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 na receive na. Okay, very good. Basta padala, sagot ka ng Air 21. May real-time delivery updates via text para worry-free ka. Teng, ang package, napadala mo na? Yes, ma'am, sa Air 21. Sa Air 21, sagot ko, padala mo. Sa ibang balita, mahigit 6,000 katao na ang naideklarang patay habang mahigit sa 27,000 na ang sugatan at mahigit 1,000 naman ang nawawala. Iyan ay kaugnay pa rin ng pananalasa ni Bagyong Yolanda sa bansa. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, sa kasalukuyan umaabot na sa mahigit 3 milyong pamilya ang naapektuhan ng bagyo o ito ay katumbas ng mahigit 16 na milyong katao. Dama pa rin ang pinsalang iniwan ni Bagyong Yolanda lalo sa mga ari-arian ng ating mga kababayan at umaabot na nga po sa mahigit 1 milyong tahanan ang naiulat na nasira at sa ngayon umaabot na po sa mahigit 36 billion pesos ang halaga ng mga natupok na agrikultura at istruktura. Sa kasalukuyan, limitado pa rin ang operations ng Tacloban Airport pero sapat naman na umano ang supply ng tubig sa Leyte. Nasa ilalim pa rin ng state of calamity ang buong bansa kung kaya't mas pinaiigting pa ang mga rescue at relief operations. At yan nga po muna ang latest mula rito sa Pag-asa DOST. Ang tabayan ng po susunod kong ulat, mamayang alas 11 dito lamang po yan sa People's Television. At your service po new weatherman, Harry Bayona para sa Panahon TV Express.